Gusto ko lang mag-verify tayo. Nakakagod. Na wala man lang sa isang media entity na suriin kung sino itong mga Ayan. Ni wala man lang sa isa sa media na suriin to. Yan po talaga ang isang nakakatampo na very obvious na ang mainstream media natin na nahimik ngayon. Ibang-iba sila ngayong panahon ni Marcos kesa nung panahon ni PRRD. Tahimik eh. Well, ang lakas talaga ng puwersa. Ang lakas talaga ng political power ng nangyayari ngayon sa ating bansa. Talagang kampihan. I mean, ayokong umabot tayo na tatawagin nating sindikato, hindi na politiko ang ating gobyerno. Kampihan ang nangyayari. Wala nang bukas na mata. I mean, buti na lang may social media. Kasi kung hindi, nagaya tayo dun sa nangyari dun sa tatay niya na kinontrol ang media, na kontrol ang buong Pilipinas. Buti ngayon, may social media, pero ang nakakasama ng loob, marami din sa mga kasamaan natin na nagbubulag-bulagan, kinain na ng cancer ng for the views. Ha? Yun yung mga ang nasa isip na lang talaga, views. Kaya sila nag-exist, kaya sila nag-vlog, kaya sila nag-YouTube, kaya sila nag-Facebook for the views. Nawala na yung ano ba purpose, bakit ko to ginagawa? Umurong ang mga yagbols. Talagang ganun na, ang nasa isip ganun. Saan ba ako makakakuha ng ensimada? Arkulanong ito, kung sino si Gold Rush, sino ang behind the scene kay Gold Rush, kay Dinorado Warehouse, kay JJS Rice Mill, kung sino-sino ang nasa likod nito. Kasi madali lang magsabi, warehouse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, tsaka ang dali rin mag-raid. Ha? Ang dali mag-raid kasi re-raidin mo. O tapos ibinalik mo. Parang yung ginagawa nila katapang di umano dyan sa Bucor. Gigibain daw yung kubol pagka may media tapos babalik. O. Kaya nakakailang giba sila, hindi na natapos yung paggigiba nyo dyan. Kada media meron silang ginigiba. Bakit? Balik-balik eh. Kaya itong raid na to pwedeng ibalik. Kaya nga nakakapagtaka, i-release nyo yan sa taong bayan. Mumura ang bigas sa dami niyan. Pag mumura ang bigas, bakit pinili nyo magbigay ng 15,000 sa kada tindero kaysa i-release nyo yan, i-raid nyo? Yun ang kaduda. Bakit sa inyo ba yan? Bakit wala sa listahan? Oh. So, hindi nyo, kunwari lang yung raid, ganun lumalabas nun. Pakita lang sa media, pero hindi kakasuhan, hindi kukuhanin, hindi kukumpiskahin. Or sa inyo kayang warehouse na yan. Simple. Existing warehouse at all. So, ibig sabihin, tathang isip, maaring bangag o polboronic. Di ba? Kaya nyo na yung interview, lutang-lutang ang lolo mo. But anyway, so dapat magpaliwanag ang Speaker of the House dito sa... Yun lang naman ang atin dito. Kailangan magpaliwanag ang Speaker of the House. Kung hindi ito totoo, may magpaliwanag. Kasi kayo lumabas sa media eh. Hindi naman pwede ang nakikita ng tao ay isang parte lang ng media. Puro parade lang. Wala namang nangyayari. Diba? Ipaliwanag. Ito pa ang nakakaano dito, ha? Sana ito ay ako po talaga, this is a sincere comment, opinion, commentary. Sana po hindi damay dito si Tulfo. Malaki po ang respeto ko sa mga Tulfo na talagang sila ay may paninindigan, galit sa tiwali. Bagamat kasama dito si Congressman Tulfo sa pangre-raid dito, posibleng hindi niya alam kung meron mang katotohanan itong sinasabi ni Maharlika di umano. Maaaring hindi niya alam, pero pagka hindi po nanindigan dito si Tulfo, indirectly kasabwat siya. Kahit sabihin natin hindi niya po alam. Kasi kung hindi ka alam, pero hindi mo alam pero kasama ka diyan sa raid, tapos madiskubre mo na wala pala sa listahan yan, wala palang nangyayari, tapos hindi ka umimik,
indirectly kasabwat. Kasi dapat meron kang ginawa. Hindi ka pwedeng mananahimik lang. Lalong-lalo na kilalang-kilala ang mga Tulfo Brothers na sila ay talagang lumalaban sa tiwali. At ako'y believe po sa kanila, lumalaban sila sa tiwali. Pero pagka walang nangyari sa raid na yan at walang nakasuhan at hindi nagsalita to si Congressman Tulfo, nakakaduda po yun. Considering yung pattern nila, talagang sila ay nagsasalita pag may nakikita silang mali. Pagka meron silang irregular na hindi nakikita, ay binabanata nila. At again, pag walang nangyari dyan sa raid na yan, that is obviously irregular. That is obviously kaduda-duda. So hindi pwedeng mananahimik lang si Tulfo dito. So antayin natin. Antayin natin kung magde-develop itong balita ni Maharlika, no? At antayin natin, bigyan natin ng panahon si Kong Tulfo na madiskubre niya ang kung di umano ay meron talagang irregular dito sa pangre-raid na ito. Pero kung siya ay patuloy sasama, dapat iniimbestigahan niya yung raid. Since kasama siya, dapat ginagawa niya yung assignment niya or nung team niya ang pagsasaliksik. Tama ba ito? Bakit ito lang ang iniimbestigahan? Bakit ito lang ang nire-raid? Bakit hindi pa i-release sa publiko to? So antayin po natin. Wag muna natin husgahan si Kong Tulfo. Antayin natin kung ano magiging reaksyon sa mga darating na panahon. Korte ni Maharlika kung sino itong mga tarpulitanong ito ang inilagay niya. Nagtawag pa siya ng media para sabihin si Gold Rush, si Dinarado ay chuchu na I'm nag-board. Okay? Maari itong mga taong ito ay hindi maari. Okay? Yung mga nasa likod dito at kung wala dyan sa BPI, hindi rehistrado ang mga warehouses na ito. Then katakot-takot na naman na paglabag sa batas kung sino man yan, kung totoo may ganun na pangalan pero hindi sila rehistrado ay nag-cooperate sila. Ibig niya sabihin, kung hindi yan rehistrado, doon pa lang may kaso na yan. Bakit wala? Parang diba sa bus, parang kolorum, bogus, ika nga. Panibagong katakot-takot na panloko sa Pilipino. Diba? So nag-jive ang pagtimbre nitong Abangan natin kung ididemanda to, may mangyayari sa raid na yan. Magre-react ba si Tulfo? Pero kung after the raid, tahimik na yan, wala namang demandahang nangyari, walang investigasyon nangyari, parang yan yung salita ni Marcos na bilang naaaraw ninyo. Parang yan yung salita ni Speaker na your days are numbered. Pero sa madaling salita, puro dakdak. Ito naman, sa madaling salita, puro raid. Kung walang mangyayari dito. So abangan natin. Pero ito po ay considered na sigurado pagka walang nangyari, papogi lang nangyari dyan. Or posible na meron lang silang gustong mamayagpag na mga ibang warehouse. Kasi bakit yan lang ang ni-raid? magaling na isang puting ahas natin at nung nagtimbre sa atin from the Congress. Sabi ko kasi, palangga, sabi ko gano'n, paki-double check nga ito, sabi ko na gano'n. Kasi mas malinaw ang mata mo sa akin. Sabi ko, mas malinaw ang mata mo sa akin. Paki-check nga yung list, baka, nagmamalik mata lang ako, baka hindi ko makita. Baka naman nandiyan yung pangalan nitong mga nabanggit na JJS, Gold Rush, di ba? Chuchu, okay? So sabi niya, sige po, di ganyan. So, dinouble check, wala daw talaga. Sabi niya, ni isa po sa listahan ay wala talaga. Alright? Ayan. Kasi nga, dapat nasa cold storage ang, actually sabi ko palangga, wala sa cold storage. Hindi ko pa na-check yung dry. Sabi nga sa akin ni palangga, sabi niya, yung talagang malalaking business, nilalagay nila sa cold storage facility para ma-extend nga yung shelf life. Sabi ko, wala nga ako nakita sa cold storage, nadudulig na nga ako. Sabi ko, tignan natin sa dry storage. So wala talaga. So anyway, balik tayo dito sa isang puting ahas natin sa Kongreso. Okay? Sabi sa akin, ng ating puting ahas, alam niyo, Miss Maharlika, okay, ang lokohan nga, ang biruan ng mga media sa Congress. Hoy! Mga media sa Congress, puro kayo biro. Itaya nyo yung media sa Congress. Ulitin ko, diinan natin. Media sa Congress. Ano? Ay, taas yung bayad nyo. Diba? Kung meron man ng inyong balls. Ang biruan nyo daw sa Congress
warehouse din naman yung speaker yung ano, yung ni-raid eh. Kunwari, may raid para show lang. Diba? At yung mga Ayan na. Media sa Congress. In short, kung totoo sinasabi ni Maharlika, di umano, kilala nyo yang mga media sa Kongreso. Siyempre, yan ang mga sumasama sa inyo. Yan ang parati nyong nakikita. Yan ang pagka meron kayong hearing, yan ang nakikita nyo. Ibig sabihin, sila yung mga naka-assign. Kasi may assignment yan. Naalala ko nung kampanya, 'di ba? May naka-assign dito sa politiko. Halimbawa, kay Isko may naka-assign ng GMA, may naka-assign na taga ABS, taga UNTV, may naka-assign sa SMNI, gano'n may naka-assign. O kaya alam natin, na, hindi man natin sila kilala, halos araw-araw sila yung nakikita namin, yung cameraman nila, yung team nila, sila-sila. O, muntik pa nga tayong machismis dyan sa taga-Rappler. O, kasi yung kanilang mga TV anchor, sila-sila yun eh. O, madalas nating nakakasama. Di ba? So, ibig sabihin, kilala nila yung mga media dyan sa Congress. Ayan daw ang biruan ng mga media. O, peking raid daw yan. At sa yung raid na yan, ay warehouse daw ni speaker. Kung ito ay hindi totoo, bakit hindi nyo questionin yung mga media nyo dyan sa Congress? Kasi hindi ka basta-basta makakapasok unless may ID. Unless permitted ka. So, ibig sabihin may official yan na media dyan. Ba't di nyo questionin? Kung hindi ito totoo. At kung ito ay totoo, may alam niyang mga yan. Kasi yan lagi ang sumasama. Nagigets niyo po? Yan yung nakakita ng harap-likod ng isang politiko. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung panahon ni Isko, nakita ko yung totoo niya. Yung kahit wala ng camera, eto ganyan siya gumalaw, talagang mababang tao, mapagkumbaba. Pag sinabing wala ng camera, wala nang kumukuha, pero ganun pa rin ang ugali, iba talaga. Nakikita kasi ng mga press yan. Naiintindihan po. Kaya may punto po yung sinasabi ni Maharlika rito. bigas na hinord niya. Tapos ang gagawin niyan, sabi ko hindi ko to words. Words daw po ito ng mga mainstream media na nakatutok dyan sa Congress. O ipapasinungalingan niyo. Sabi niya, ano din yan eh. Alam mo naman siyempre sa ganyan, hindi ba siyempre duwag, walang balls, ganyan. O naintindihan ko, baka gurgurin ni Lisa at ni Tampaluslos. Maintindihan ko, kaya nga lumaban kayo ng mag-speak up day kayo para maging solido ang ating... Kung totoo yung sinasabi ni Maharlika, hindi, sabi niya, bakit di kayo mag-speak up media? Hindi po nila gagawin. Una, siyempre, hindi na sila isasama sa susunod. Hindi sila makakatanggap ng NMAX. Hindi ko po pinagbibintangan ng Ensimada. Hindi, di ba yun yung sinasabi nila na ibibigay sa media? Paglaban para sa katotohanan. Imagine nyo mga kababayan, alam na pala ng mga media dyan sa Congress, naglolokohan sila na, pinagloloko lang tayo ni Tambaluslos eh. Yung tumatawag sa kanya Tambaluslos. Inaread niya yung sarili niyang warehouse. Tapos kunyari, nag-show at yung mga bigas na hinord niya, tapos ang gagawin, pagkakaperahan pa niya at ibenta sa DA. Ang ganda nito sinabi ni Hernando. Malaman po. Sabi niya, nakabuelo mga durobo sa panahon ngayon. Lahat ng illegal. Ayun. Malalim yan. Nakabuelo kasi tagal silang nawala eh. So yung nawala nila for how many years, babawiin isang buga. Ubos ang dugo natin. Tapos, di ba, kunyari dadaan sa kadiwa, i-win-win siya dito. Yan po ang sinabi, hindi ko sinabi yan, yan ang sinabi ng mga press people inside the House of Representatives. Ngayon, mga kababayan, anong kinalaman ko dito? Ako lamang ay nag-uulat sa inyo. Hanapin ninyo sa lahat ng mga interview ni Tambaluslos together with Congressman, Party List, Axis, Erwin Tulfo na, Tulfo, sir, wag ka sana madamay dyan, sir. Believe po ako sa inyo. Somehow, I admire this person, but now, kung nasa likod kayo, ay sumasama-sama kayo kay Dodo, nagre-rate siya ng sarili ng warehouse, wala kayong pinagkaiba sa kanya. Kasi, ito-tolerate nyo. If you witness the discrepancy, the illegalities, then why you join yourself? Pag halimbawa nakakita ka ng rapist, nire-rape sa harap mo, kahit hindi ikaw ng rape, accomplice ka, rapist ka din. Sa madaling salita. Ganun lang kasi. Kasi wala kang ginawa, alam mo nire-rape eh. Alam mo nire-rape ang taong bayan.
sa pagmumukha mo ginagawa, wala kang ginawa, nire-rape ang isang kabataan, rapist ka din. Kahit hindi mo ni-rape. Ito ba yung kasabihan na, if you can't beat them, join them? Not me, I'm gonna beat them. Bayang Magiliw. Yan, magbibit ako ng gano'n. Para sa taong bayan. Anyway,